Good morning mga karambo. Mayroon naman tayong bigyan ng opinion dito at suggestion. Ito maganda to sana mabigyan ito ng pansin ng ating gobyerno. Pero malay mo, naumpisahan na to, hindi lang natin alam. Alam mo naman yung secret. Ito, panoorin natin tong Mabuhay Ka Channel. Maganda tong mga balita niya. I-subscribe natin si Mabuhay Ka Channel. Isa pang yaman ng Pilipinas ang kusang sumisingaw at tila nagpapahiwatig at nagsasabi na nandito ako Pilipinas. Tama ang inyong narinig mga kababayan. Kung saan ito matatagpuan ay yan ang ating pag-uusapan sa video na ito. Sige. Mga minamahal naming kababayan, Mabuhay Ka Channel ay subscribe nyo. Marami-rami siyang mga balita, mga video na tungkol sa kayamanan dito sa ating Pilipinas. Maraming salamat po. Sa ating nakaraang video ay napag-usapan natin ang heavy hydrogen o deuterium. Sa pagkakataon naman na ito ay ang kapamilya ng deuterium. At ito ang natural hydrogen. Hindi sa ilalim ng dagat, kundi sa ilalim ng kalupaan ng Pilipinas. Ang hydrogen ay ginagamit sa pagpapaandar ng mga sasakyan, electric generators, sa production facilities gaya sa pagtutunaw ng mga bakal. At higit sa lahat ay ginagamit din ito sa mga rocket. Ang bayan natin ay punong-puno ng mga kayamanan at kusa na silang naglalabasan. Sa mga nakaraang taon lamang ay natuklasan ng mga scientists na may gas na bigla na lang sumisingaw na nagmumula sa lupa. At sa kanilang pagsisiyasat at pagtatansya, bawat taon ang nasasayang na gas na nagmumula dito ay nasa 800 na tonelada. Kung sa kilo ay nasa 800,000 na kilos ng natural hydrogen, ganyan kalaki ang nasasayang bawat taon. Ayon sa team ng mga Filipino scientists ng gobyerno, ang gas ay nagtataglay ng 58.5% ng hydrogen at 38.7% methane gas. Ang sinasabing lugar kung saan tuloy-tuloy na nagkakaroon ng pagsingaw ng natural hydrogen ay nasa 200 kilometro mula sa Manila at matatagpuan sa nagsasasite sa Zambales. Isa niyang indikasyon ito na kung ganon kadami ang inilalabas niya kada taon ay siguradong malaki ang nakaimbak sa ilalim ng lupa. Sa mapa na inilabas ng Department of Energy, ang 4 na stars na inyong nakikita ay ang lokasyon kung saan lumalabas ang natural gas. Nasasakupan ito ng Zambales at Pangasinan. Pinapaniwalaan ng mga eksperto na higit na mas malaki ng 18 na beses kumpara sa 5 million tonelada ng underground reservoir sa Mali, West Africa. Ibig sabihin nito ay imo-multiply natin ang 5 million na tonelada sa 18 na beses. Lumalabas na 90 million tonelada o katumbas ng 90 billion kilograms. Ganyan kalaki ang pinapaniwalaan na nakaimbak sa ilalim ng Zambales at Pangasinan. Sa nakaraang taon, may mga kumpanya nang nagpakita ng pagka-interes sa pag-explore at pamimina sa naturang gas. Ayon pa sa government's news agency, ipinahayag ng Partido Development Administration na nahikayat nito ang Anglo-Spanish pioneer Helios Aragon sa Spain na may lisensya sa pag-explore sa mga ganitong natural gas. At local subsidiary ng Freedom Solar Group ang kumpanyang pag-aari ng American military veteran. Kasabay nito, binuksan na din ni President Marcos Jr. ang exploration naman sa langis at coal sa bansa. Bago tayo magtapos mga kababayan, huwag natin kaligtaan na isama lagi sa ating mga panalangin ang ating mahal na bansang Pilipinas. Mabuhay po tayong lahat hanggang sa susunod.
Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay pindutin ang like, subscribe, at huwag kalimutang pindutin ang bell icon para updated sa ating mga upcoming videos. Inaanyayahan ko rin kayo na bumisita sa iba pa nating mga videos na nasa inyong screen. Maraming salamat po. Karambo, dapat ba talaga nating iminahin yan at baka naman dyan yumaman ng Pilipinas? Dyan sa isang yung isang hydrogen natural gas na yan, hindi pa kasali doon yung gas, hindi sa hydrogen lang. Baka dyan pa lang yayaman na ang Pilipinas, bayad ang utang. Bagay, naunti-unti nang bayad ang utang. O ano masasabi nyo mga karambo? Comment lang kayo at opinion, reaction, suggestion. Basta ang suggestion ko dito ay miminahin natin. Yun lang. Over and out.